Okay. Oh. Muli, magandang araw ng Panginoon. Ah, Araw na ito, isang panibagong pag-aaral sa salita ng Panginoon. At siguro palagi nating natatandaan yung isa sa mga sinabi ng Panginoon na isinagot niya sa Diablo nung siya tinutukso sa ilang, sa desierto. Man is not live by bread alone, but from the every word na lumalabas sa bibig ng Diyos Ama ng Panginoon. So, we are continuing. Sana po sa inyo pong mga pang-araw-araw na pamumuhay sa mundo. At nagagawa pa rin po natin magbasa ng Biblia. Kung hindi mo po kayo nakakapagbasa, ay nakakapakinig sa mga ibang mga sermons ng ibang mga pastors na kumikilala sa ating Panginoon sa Kristo. At alam natin sila'y namumuhay ayon sa salita ng Panginoon. Kaya po nasabing namumuhay sa salita ng Panginoon sapagkat nagkalat po ang mga aral na ginagamit po ng kalaban to divert our faith to worldly faith. At isa sa mga bagay-bagay na tandaan po natin, hindi po lahat ng napapanood natin at nakikita natin sa television, sa mga sasabi natin, basta sa media, marami po talagang nagkalat na po. Actually, ako po ay nakapagbasa ng isang program sa YouTube na marami pong binabanggit ng mga churches ngayon, especially those mga prosperity preaching ng mga churches ay halos nagsipagsara na po. Why? Dahil po ang mga sinasabi nila ay nagiging kapagsubukan sa mga tao. Nagiging kapagsubukan sa mga tao. At yun ay hindi po nila matanggap na yung kanilang narinig ay hindi naman nagiging makatotohanan sa kanilang mga buhay. At naghahanap ang mga tao ng isang pangangaral mula mismo talaga sa salita ng Diyos kung ano talaga yung mga sinasabi ng ating Panginoon na hindi po adulterated na pangangaral. Yung pong walang halong makasanlibutan ng mga aral. So, ang mga tao po ay naghahanap ng mga ganito ngayon, especially in the United States. Ang nakakalungkot lamang po ay ang iba ay pumupunta sa mga ibang mga samahan, religion in which parang ganun din ang kanilang pinuntahan, do hindi na katulad nung iniwan nila na masyadong nakapokus sa mundo. But doon sa iba naman ay napupunta sa masyadong nakapokus naman sa religion, doon sa good works, kaya po nagiging tayo dapat nagiging maingat sa panahon ngayon sa ating panunood, pakikinig sa iba't ibang mga aral, mga aral. We are not saying that tayo po ay tama, no, hindi po. Kayo po nakakaalam nito, kayo po nakakaramdam nito, nakakadama nito, at alam ninyo kung ang ating mga pinag-aaralan ay po nanggagaling po mismo sa Biblia, mismo sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang ating pinapanalangin sa Panginoon at sinisikap na sundin ang kanyang mga utos sa atin. So, patuloy po tayo manalangin para sa ating bansa. Lalo na po ngayon, ang nakakatawa at nakakalungkot. At kung minsan ay di mo mapigil na manggigil, basta wag lang po tayo magkakasala. Ang nangyayari sa ating bansa ngayon, sa politika, sa gobyerno,
masyado na pong di na maintindihan kung ano pinag-aagawa ng iba dahil po papalapit na po ang 2028, ang presidential election. So, maabanti na po ang marami sa mga demolition job, paninira, pagwasak, lahat. But still in all of this, we know God will protect yung pong mga karapat-dapat talaga na kanyang ipapalit. So let's pray for these people na ipapalit ng Panginoon. Hindi natin alam kung sino sila, but we know God will protect them. Okay? So panalangin po natin ang ating bansa. Even po yung nangyayari ngayon sa South China Sea, nagkakaroon na po ng parang ano pong tawag dito, escalation between Japan and China. At alam po natin, ang Japan ay kapalit po ng mga allied dito sa Southeast Asia. Ano po? So, patuloy po natin ipanalangin ang lahat ng yan. So, let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kaputihan. Salamat po sa iyong mga pangagtabay sa amin. Sa iyong pagkilos sa aming pananampalataya na kayo rin naman ang gumawa nito at nagbigay nito sa amin upang lubusan ka namin makilala at kami ay mamuhay ayon po sa iyong panukala, ayon po sa iyong mga aral na ibinigay sa amin maging sa bansang Israel noong unang panahon pa. So, tinitignan po namin ito sa iyong kapahintulutan. Alam namin, this is the guidance of the Holy Spirit na makita rin namin ang mga kautusan mo noong unang panahon pa sa bansang Israel, that we may be aware, God, sa mga kautusan mo noong unang panahon, na siya rin namang nagiging kautusan mo hanggang ngayon at sa mga darating pang panahon, sapagkat sinabi mo, ikaw ang noon, ngayon at magpakailanman. Kaya po, patuloy mo kaming bigyan ng Panginoon ng pagiging awareness sa mga kautusan mo, sa mga batas mo, sa mga aral mo sa amin upang makita namin ito sa araw-araw at amin itong ipamuhay. We commit the church to you, Lord God, sa kanyang kabuuan, the universal church na sinasabi, saan man silang panig ng mundo, Panginoon, kayo po patuloy na kumilos at magbigay, Panginoon, ng tunay na kaalaman at karunungan na nanggagaling sa iyo. Mga aral, Panginoon, na nagmumula mismo sa iyo, nasa iyong mga salita, upang ang mga tao, Panginoon, ay magkaroon po ng tunay na buhay sa iyo. Tulungan mo po ang bawat mga ngaral, mga pastor, mga missionaries, nasa mga extreme na mga lugar kung saan pinipersecute po ang maraming mga missions, mga Kristiyano, mga pastors, even po. We commit to you, Lord God, isang pong Pakistani na pastor ang pinatay sa harapan mismo ng kanyang anak na babae dahil lamang, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita, ng mabuting balita, ng ebanghelyo sa mga tao. Hindi po nila siya tinigilan hanggang hindi siya napatay. Kaya po tinataas po namin ang kanyang mga pamilya, lalo na po yung kanyang anak na babae na nasa kasihan mismo ng harap-harapan ng pagpatay sa kanyang ama. Tulungan mo po sila, ang pamilyang ito, at bigyan mo sila ng kapayapaan, lalo na, Panginoon, ang lalong mahigpit na pananampalataya sa iyo. Alam namin, Panginoon, masakit sa kanila, but their father, God, died in the Lord. Ay isang pribilehyo na mamatay dahil sa iyo, aming Panginoon sa Kristo. Para sa iyo, para sa iyo. So we commit their family to you, Lord God. Comfort them and give them peace and give them provision, Lord. Lahat ng kailangan nila, body, soul, and spirit. In the name of Jesus Christ. Kilala mo siya, Panginoon. Kilala mo siya. Kaya po tinataas namin sila sa iyo. Maging po ang aming bansa ay aming patuloy na tinataas sa iyo, Ama, sa mga kaguluhan sa politika, sa mga pangyayari, Panginoon, ang mga bangayan, paninira, demolition job na nangyayari. Panginoon, kayo po bahala sa mga tao na gagamitin mo balang araw
upang sila ang mamahala sa aming bansa na mayroong katapatan at katwiran. Tulungan mo po sila at ingatan mo po sila, Panginoon. At siyaong mga tao, Panginoon, na walang inisip kundi ang angkinin, ang kapangyarihan, tulungan mo po silang magbago at makapag-isip na mabuti, Panginoon, upang hindi po sila mapahamak ang kanilang mga kaluluwa. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang aming bansa, lalo na po sa pagkikipag-deal sa nangyayari sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Tulungan mo po ang aming bansa. Ingatan mo po ito. Huwag mo pong hahayaan, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, even these generals na nagyayabang that we have our world-class mga sundalo. Ano po ba ang halaga ng mga world-class na mga sundalong ito kung ang aming harapin ay isang bansa na makapangyarihan na lumalaban din sa kanyang kapwa makapangyarihan? Kung titignan po namin ang aming mga sarili para lamang kaming mga bubuwit sa harapan ng isang pusang napakalaki. Ganun pa man, Panginoon, alam namin ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming sinasandigan, kayo po ang aming tinatayuan, pinagkakatiwalaan. Kaya po, Panginoon, alam namin, kaya mong gawin na isang leyon, Panginoon, ang bansang ito sa harapan ng isang pusang malaki. Salamat po, Ama, sa iyong pag-iingat sa aming bansa. Patuloy kami nagpapasalamat. Ganon din itinatas po namin si Kuya Melo sa kanya pong karamdaman na dumapo sa kanya pong depression na nakita nila sa kanyang puso na mayroong bumabarang ugat. Salamat, Panginoon, sapagkat nakaraos na siya at andun na po siya sa kanyang kwarto. And yet, Lord, napakalaking halaga ang kailangan ng aking bayaw na ito, ng kanyang mga anak. Sapagkat hindi biro-biro, Panginoon, ang naging mga bagay-bagay na ginawa upang siya po ay masalba, siya po ay dumaan sa angioplasty at daang-daang libo, Panginoon, ang kailangan upang ito'y pambayad sa ospital. Ganun pa man, alam namin, Panginoon, ng aming kapatid na ito na si Kuya Melo ay anak mo at isa sa mga sumasampalataya sa iyo. Kaya po alam namin na ibibigay mo ang kanilang pangangailangan, lalo na ngayon sa kanilang financial at lalo tigit sa tuloy-tuloy na kagalingan ng aming kapatid na ito na si Kuya Melo. Tulungan mo po siya at ang kanyang pamilya, bigyan mo po sila ng kalakasan ng pangangatawan upang patuloy nilang malingap at maalagaan ng kanilang ama. Salamat po, Amang Diyos, sa iyong kaputihan. Salamat po sa lahat ng mabubuting provision na ipagkakaloob mo sa pamilyang ito ng aming kuya. Salamat po, Ama. Salamat po sa lahat ng may karamdaman. Kayo po patuloy na magbigay ng kagalingan at magbigay, Panginoon, ng mga pangangailangan nila, body, soul, and spirit. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Hayaan mo po ang iba ng Espiritu siyang patuloy na gumabay sa amin at patuloy na magbigay sa amin ng lalo, Panginoon, na kaliwanagan sa iyong mga salita at akayin kami tungo sa buhay na banal at matuwid sa iyong harapan. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig sa pangalan po ng aming Kristo. Amen. Amen. So, let's open our Bible doon po sa John chapter 4, doon po sa ating pinaka-main text. Ano po? At mahaba-haba po kasi ang istorya nito. Hindi lang po tayo basta-basta. Ang ating binabasang mga verse ay maiksi, pero yung pong kabuuan ng kanyang kasaysayan ay napakahaba po. Upang lubusan po nating maunawaan ang mga mababasa natin sa 1:4. Yung pong halos sa buong kabanata ng 4. Pero ang ating pong babasahin ngayon ay yung pong pinaka-main natin na ipinost po sa FB upang makita na po ng marami kung ano yung ating pag-uusapan ngayon tungkol sa salita ng Panginoon. 1:4-14. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. So nagsasalita po ito ang ating Kristo, nakausap po niya ang isang Samaritana. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging sangbukal sa loob niya. Babalong,
Kung lalabag yung flow, ano po, at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Yan po. So, napakabuti po ng Panginoon. Ako po, kahit ako po ay naamay sa mensaheng ito, no, binigay ng Panginoon, especially sa atin, no, na nabuhay sa nakaraan na malayo-malayo po sa Panginoon. So, bago po tayo dumako sa mensahe ng Panginoon, alamin na po muna natin ang kabanatang 4. Ano po yung pinaka-background nito sa Lumang Tipan? Ano po? Meron po kasing kautusan sa Lumang Tipan na kumisan ay hindi po ito napapansin ng marami. At basta ang alam natin, nakipag-usap ang ating Panginoon sa Samaritanang ito. At kanyang kinausap siya, yun nga po yung sabi niya na sino mang uminom ng tubig na ibibigay niya ay hindi na muling mauuhaw. Ano po, ito ay magiging parang fountain, ano po, parang spring of water na mabubuo sa kanyang kalooban. So meron pong isa sa mga kautusan dito para alam po natin bakit biglang-bigla na lang na ganito ang nangyari. Ano po? Sapagkat noong unang panahon po, mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos sa mga Israelitas, sa mga Israelita, hindi pa po sila mga Hudyo noon. Ano po? Sila po ay mga Israelites. Tulad po ng pinag-usapan natin ng nakaraan, ng unang tawag sa kanila, from Abraham, sila po ay mga Hebreo. Ang ibig po pala sabihin ng Hebreo sa original ay Ava, na ibig sabihin, the one who crossed. Kaya from Ur, Babylon, to Canaan. So, yun. Tapos sila po ay naging Israelita mula po si Jacob ay pinalitan po yung kanyang pangalan. Isa po sa mga patriarka. Ano po? So, kaya po sila naging Israelite dahil pinalitan po yung pangalan ni Jacob to Israel. Okay. So, bali sa panahon na yon, meron pong nangyari na kakatuwa. Minsan, natatanong ko rin sa sarili ko, bakit biglang-bigla, na nagiba ang direksyon ng sinabi ng ating Panginoon. Doon sa Mateo 10:5, tingnan po natin, meron po kasing ditong isang kautusan ng ating Panginoon na sinabi niya sa kanyang mga alagad. Jis. Ready po yung binuksan ko. Okay. Ang sabi po dito, tinipon ni Jesus doon sa verse 1, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng may mga karamdaman. So, binanggit po yung mga pangalan, hindi na po natin babasahin, alam na po natin sila. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Tingnan po ninyo, related po ito sa ating pag-aaral mamaya. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil. Yung pong non-Jew. Hindi po mga Hudyo. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Take note of that, o alinman sa bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Tapos po, nabili siya kung ano yung mangyayari na gagawin ng mga alagad. Tulad po na sinabi na binasa natin doon sa verse 1. So yun po, mahigpit na kabilin-bilinan po ng ating Panginoong Jesucristo na huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil. Ang mga Samaritano po ay hindi naman po mga hentil. Sila po ay
kasama po sa sambahayan ng Israel, pero meron po silang ginawang kasalanan na sila po ay naging outcast. Sila po'y inihiwalay sa sambahayan ng Israel. Sila po ay mula doon sa isa sa 12 tribo na si Ephraim. Ano po? So, kung makikita natin ito, sila po ay naging outcast. Sila po ay nahiwalay dahil sa kanilang kasalanan. Ano po ba yung kanilang kasalanan? Yun po ay mababasa natin sa Deuteronomy chapter 7 na mahigpit na utos ng Diyos Ama na si Yahweh. Ang alam natin pangalan niya ngayon, Ayan Dataya. So tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 7. Ano po? Verse 3. Basta basahin na po na from verse 1 hanggang saan po tayo makaabot, I think up to 6. Ang sabi po ng Panginoong Diyos sa Israel, pagdating ninyo sa lupang bibigay sa inyo ni Yahweh, sabi po ni Moses, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauuna sa inyo roon, katulad ng Heteo, Gergeso, Amoreo, Cananeo, Pereseo, Ebeo at mga Jebuseo, mga bansang mas malakas at malaki kaysa sa inyo. Sabi ng Diyos, lipunin nyo silang lahat. Sipin po nyo, ganun po kahigpit ang Diyos noong unang panahon. Dahil suklam na suklam siya sa mga bansang ito na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano po? Pero hindi pa yun ang dahilan kung bakit po nahiwalay ang mga Samaritans. Ang mga taga-Samaria, I mean. Lipunin nyo silang lahat. Huwag ninyo silang kaawaan at huwag kayong makikipag-isa sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang mga anak nila. So yun po. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang mga anak nila pagkat tiyak na hihikayatin nila ang inyong mga anak upang tumalikod kay Yahweh at sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. So po yung kabilin-bilinan po ng Panginoon. Kung magkagayon, magagalit sa inyo si Yahweh. At kayo'y kanyang lilipulin agad. Sipin po ninyo bansang Israel na pinili ng Diyos, kaya ito'y kanilang ginawa, sila'y lilipulin ng Diyos. Gibahin ninyo ang kanilang mga altar. Ano? Destroy their altar. Pagputol-putulin ang kanilang mga rebulto. Ibagsak ang kanilang asera. Sunugin ang mga imahen. Yung pong asera ay parang a place of worship. Ano po? Kayo, sa verse 6, kayo ay bansang nakatalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. Ulit, binanggit na naman po ito. Ayaw po ng Diyos na merong kaagaw. Di ba? Isa yan sa mga 10 kautusan. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag nga kayong gagawa ng anumang larawan na katulad ng nakikita ninyo sa kalangitan, sa lupa, sa ilalim sa mga dagat o anuman, o mukha man ng tao. Huwag kayong gagawa. Sapagkat ang Diyos ay mapanagdubuhin. A jealous God. Ayaw niya. Because God is the Spirit. Wala po tayong siyangan niyo. Wala po tayong nakikita anuman sa itsura niya. Okay. So, ang isa sa mga pinaka-mahigpit na kasalanan ng mga Samaritanong ito, o mga Samaritana, mga lalaki, nang sila po ay sumuway sa utos ng Diyos na ito.
na huwag silang magsisipag-asawa ng mga hentil o hindi mga Israelita at hindi mga Hudyo. Yun ay mahigpit na ipinagbawal ng Diyos sa Israel. Ang tawag po sa batas na yon ay halakha. Kaya nga sabi ko halakha, bawal pala. Halakha. I-spell ko po sa inyo, H-A-L-A-K-A-S. Halakha. A Jewish law strictly forbids, strictly forbids marriage between a Jew and a non-Jew. Ano po ang dahilan ng Diyos sa ganitong kautusan? To prevent idolatry sa kanyang bayan. To prevent idolatry sa kanyang bayan. Kasi binasa na po natin kanina, di ba? Baka hikayatin ang inyong mga anak na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan at lumayo kay Yahweh. Isa sa mga dahilan to avoid spiritual mismatch. Ito po nyo? To avoid spiritual mismatch. Di ba sabi ng ating Panginoon, do not equally yoke with the unbeliever? Huwag kayong magkikipamatok sa hindi mananampalataya. Pinag-aralan na po natin ito nung nakaraan, yung tungkol sa pamatok. Yung pong pamatok na dalawa po yung isinasangkay na hayop. Kailangan pareho silang baka. Dahil kung isa ay baka, yung isa ay kabayo, magkakagulo po yung pag-aaral. Kaya po, doon lang po makikita natin na talagang hindi pwede. Ano po sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto? Tingnan natin. 2 Corinthians chapter 6. Minsan po kasi, binibigyan natin ng katwiran yung mga sarili natin, yung ginagawa natin, gina-justify natin yung mga desisyon natin. Ayaw natin tanggapin yung nasusulat para bagang mas marunong pa tayo sa Diyos, mas marunong pa tayo kay San Pablo. Na siyang nakipag-usap mismo ang ating kapatid na ito sa ating Panginoon at piniliwanag sa kanya ang lahat ng mga plano ng Diyos at ang mga salita ng Diyos. Nung siya po ay harangin doon sa Damascus, tapos dinala kay Mataya, tapos ay kinwento niya na mayroon isang tao na dinala sa ikatlong langit. Pag-usap sa kanya ang Panginoon. Kaya po dito sa 2 Corinthians chapter 6, ano po yung sinasabi? 14. Tingnan po ninyo. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Makipagkapwa tayo, but hindi tayo pwedeng umayon o gumaya o sumama sa kanilang ginagawa na taliwas sa kalooban ng Diyos. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? Ano po? Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kasalanan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Wala pong gray sa pananampalataya. Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Sino po si Belial? Si Satanas, ang diablo. Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng mananampalataya sa di mananampalataya? O ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ang sabi ng Panginoon na pangako niya sa bansang Israel. Sa verse 17, tignan po ninyo, kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo.
Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. So makikita po natin kung gaano kahigpit ang batas ng Diyos even in marriage. Even in marriage. Mahigpit na ipinagbawal sa mga Israelita noong unang panahon. Huwag na huwag kayong mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Dahil baka mahikayat kayo sa kamuntuhan. Parang ganun ang nakikita natin. Ano po? So, ano yun, parang sinasabi ni Paul, pwede bang magsama si Satanas at ang ating Panginoon Kristo at si Satanas sa isang katawan? Hindi, siyempre. Isang halimbawa na lang, yung may gulang ng aso at may gulang ng pusa, pagsamahin mo sila sa isang lugar, anong mangyayari? Ganun lang po kasimple yun. Ganun lang yung kasimple. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga mga taga-Samaria ay na-outcast mula sa bansang Israel. Kaya babalik po tayo sa ating pinaka-main topic dito. Sa John, chapter 4, balik po tayo. Maging matyaga po tayo, babasahin ko po ito mula sa pasimula. Hanggang sa tayo po ay samantala magtapos. Mahaba-haba po itong kasaysayan na ito. Buong kasaysayan po ito ng chapter 4. Parang maunawaan po natin mabuti yan, ano? Ang sabi dito, nabalitaan ng mga Pariseo na lalong marami ang nahihikayat at ababautismuhan ni Jesus kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang malaman ito ni Jesus, siya umalis sa Judea, ano po? At bumalik sa Galilea. Yung pong daan from Galilee to Judea, Judea to Galilee, wala pong pinaka-shortcut na daan, kundi po yung Samaria. Na pinaka-iiwas-iwasan ng mga Hudyo na pumunta doon. Dahil nga po, ang mga tao doon sa Samaria ay mga mistiso na. Sila po'y nahaluan ng mga hentil. Kaya po sila naging outcast. Katulad din po nito, para alam ninyo, yung kasaysayan natin sa Pilipinas, ano po, yung pong mga ita o yung mga kulot, huwag na huwag po ninyong tatawagin baluga. Magagalit po sila. Shock. Sapagkat po yung term na baluga sa kanila ay isang masakit na salita. Ang baluga ay katulad din po ng nangyari sa mga Samarian na ito. Sila po'y yung pong mga baluga ay mga mistiso. Nag-asawa po yung mga kulot sa mga unat. No? Tayo po ang mga unat. Sila po yung mga kulot. Mas maganda po na tawagin po ninyo silang kulot o ayita. Huwag po ninyo silang tatawagin ng baluga sapagkat yun ay masakit sa kanila. Dahil ang mga baluga ay mga pinaghalong kunat at kulot. Po. So alam na ninyo ngayon, huwag ninyo silang tatawagin ng baluga. Okay. Doon sa verse 5, dumating siya sa isang bayan doon. Okay, kanina, no, di ba? Walang shortcut na daan papunta ng Galilea to Judea, Judea to Galilea, maliban yung pinaka-shortcut na mas madali ay yung Samaria na pinaka-iwas-iwasan po ng mga Hudyo. So kung sila'y pupunta sa kabila, di bali po nga haba yung travel nila, huwag lang silang dadaan ng Samaria. Ngunit dumating siya sa isang bayan doon, yung ating Panginoon Kristo, na tinatawag na Sychar. So, dumaan po ang ating Panginoon. Ano?
Dumating siya sa isang bayan doon na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Joseph. Dito matatagpuan ng balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod at sa paglalakbay, halos katanghaliang tapat doon. Very po ito, relevant po yung sapagkat halos katanghaliang tapat doon. It's a noontime. Mainit ang araw. Siyempre, kaya po napagod ang ating Panginoon at nauuhaw siya. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Yun. Maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo'y Hudyo. Tingnan po ninyo, ha? Alam nitong babaeng ito, no? Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo umihingi sa akin ng inumin? Close parenthesis, sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Dahil nga sa kasalanan nila na sila'y nagpagkasawa ng mga Hentil. Sa verse 10, sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung anong ipinagkakaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil kayo ang hihingi sa Kanya, at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. So, nakikita na po ninyo, ano po yung ginamit ng ating Panginoon Kristo upang makausap niya itong babaeng ito? The water. Doon sa balon. Kasi po kapag kayo po'y nag-i-evangelize, bibigyan po kayo ng katalinuhan ng Diyos upang makakita kayo ng isang point kung paano kayo papasok. At paano ipapasok ang Ebanghelyo sa kanila. Hindi yung basta-basta ka na lang pumasok tapos i-invade mo yung baluarte ng kalaban at salita ka ng salita ay baka pugutan ka ng ulo ng mga tao. Kailangan po meron kang contact point. Meron kang isang punto na pwede mong buksan ng Ebanghelyo sa kanila. Bika ng Ginoo, malalim ang balong ito. Sabi na sa verse 11, Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito. At wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Hindi pa ba kayo, higit pa ba kayo sa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Yung pong umiinom sa balon na yun, ay muling mauuhaw. That's true. Doon sa ating main text, verse 14, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang malaking bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga po ng tubig na ito. In our physical world, tayo po, ang katawan natin ay 80% na tubig. Baka hindi po natin alam. 80% po ng ating katawan na ito ay tubig. Kaya po, kapag hindi kayo pala inom ng tubig, ay nawawala po yung kabuuan ng inyong katawan. At malalanta kayo. Yung mga hindi pala inom ng tubig, alam na alam mo, tuyo yung kanilang mga balat. At ang mundo ay 80% din na tubig. The earth. Kaya napakahalaga ng tubig na ito na galing kay Jesus kapag tayo ay kay Jesus para tayong puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Para tayong puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Hindi malalanta at sagana ang bunga sa buong taon.
we will never be deprived of our spiritual life kung tayo po ay punong-puno ng tubig mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Tingnan po natin yung nakasulat sa awit. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat binibigyan niyo sa atin kung saan natin makikita yung mga patutuong ito na nasusulat. Hindi ko na i-mark. Psalm chapter 1. First Psalm, Hindi po chapter 1. First Psalm, unang awit. Hindi po chapter ang awit. Ang sabi po dito sa unang kabanata ng awit, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama. Mark it down. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot muling at maling halimbawa. Ano po? Kasi ang tao kasi, kaya napapariwara, nalalayo sa katotohanan, pilit niyang ikinukumpara yung sarili niya sa iba. Ba't siya? Yun. Yun ang masama ba't siya? Ginagawa niya. Ako ba? Walang karapatan. Kung ikaw ay Kristiyano, wala kang karapatan na gawin yung ginagawa nila. Tama po ba? Dahil tayo po'y pag-aari na ng Diyos. Tayo sa Kanya. Tinubos po tayo ng dugo ng ating Panginoon. Buhay ang kapalit ng ating kaligtasan. Paano mo sasabihin na wala ba akong karapatan na gawin ang ginagawa nila? Wala. Wala tayong karapatan. Kung gawin mo yon, gawin mo sa iyong sarili. Pero huwag mo nang idamay ang iyong pananampalataya. Dahil yun ay kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, upang sundan niya ang kanilang payat maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamakin ang Diyos na dakila. Those mockers na sinasabi, huwag tayong makikisama sa kanila at huwag tayong sasama sa kanila. Sa verse 2, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ito po yung anak ng Diyos talaga. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay. Nagre-reflect. Reflection, ang tawag po dito. Meditation. Ang utos ni Yahweh, ang siyang kanyang binubulay sa araw at gabi. Verse 3, tignan po ninyo. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Amen. You want to be successful in life? Do and follow Psalm chapter 1, first Psalm 1 to 3. It's a one way of success. Maging sa buhay nating spiritual. Okay. Verse 15 ng chapter 4 ng John kanina. Balikan po natin siya. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po, ibigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauuhaw. Nasa physical po siya, yung kanyang kaisipan, nasa physical, dahil hindi pa po binubuksan ng Panginoon ang kanyang spiritual na pananaw. Sabi niya, gayon po, bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauuhaw. Ni pumarito pa upang sumalo. Ayaw na niya kasi pumunta doon, dito sa balon na ito. Ang sabi niya, para hindi na po ako pumarito upang sumalok. At ito po yung gumimbal sa kanya, sa babae. Verse 16, umuwi ka. Go home. At sama mo rito ang iyong asawa. Huwag ka ni Jesus. Umuwi ka.
At isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus. Maria, maaaring nalungkot ko bigla ang babae. Wala po akong asawa. Anong babae? Wala po akong asawa. Tama ang sinabi mong wala kang asawa, tugon ni Jesus. Asa na ba ako? Nawala ako. 5. Ano? Asa na? Verse 17. Ayaw. Tama ang sinabi mong wala kang asawa, tugon ni Jesus. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. Wow. 5 na ang iyong naging asawa. Totoo ang sinabi. Ano? At ang 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Hindi mo asawa. Ibig sabihin, hindi sila kasal. Ano? Totoo ang sinabi mo, sinabi ng babae. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Babalik po ako doon sa kasaysayan ng babaeng ito. Why? Naisip na po ba natin, why itong babaeng ito ay sumasalok ng tubig sa katanghaliang tapat? Mainit. Kaya nga po nagkatagpo sila ng Panginoon sa oras na yon. At humingi ng tubig sa kanya ang ating Panginoon sa babae. Bakit sa katanghaliang tapat? Mostly po, kapag ikaw ay iigib, siyempre iiwasan mo yung mainit. Kailangan magang-maga. Sasalok ka na ng tubig para sa buong maghapon. Diba? O kaya bandang hapon na mga alas 5 na huwag silang aabutin ng alas 6 sapagkat yung alas 6 ay yun ay oras na nang dapat na nasa loob na sila ng kanilang mga bahay kasama ang kanilang mga pamilya. Po. Pero bakit tanghali? Meron ba siyang iniiwasan? Sabi nga po ng isang mangangaral din, meron. Iniiwasan niya yung mga tao. Nahihiya siya. Kasi alam niya kung ano yung buhay niya. Alam niya kung ano yung buhay niya. 5 na yun ang kanyang naging asawa at ngayon, yung kanyang kasama ay hindi pa rin niya asawa. So nahihiya siya na humarap sa mga tao. Yun po ang nagagawa ng kasalanan. Nagtatago ka. Nagtatago ka. Sabi nga po ng isang quote, the truth can walk naked anytime. The truth can walk naked anytime, but the lie will cover itself from anything. Kung ang po rin yung mensahe niya yun. Kapag ikaw ay nasa katotohanan at ang buhay mo ay nasa katotohanan, pwede kang lumakad. Walang anumang tinatago siya sa sarili. Wala kang kinahiya sapagkat alam mong totoo ka. Pero yung kasinungalingan na pinamumuhay mo, na pilit mong pinagtatakpan ng kung ano-ano. Pinagtatakpan mo ng ministry, pinagtatakpan mo ng good works, pinagtatakpan mo ng kawang-gawa. Kahit ano pang gawin mo, kung sinungaling ang buhay mo, wala. Hindi mo papagtatakpan yan sa harapan ng Panginoon. Hindi mo yan mapagtatakpan. I don't want to mention this, but ito po yung nakikita natin ngayon na nangyayari sa ating gobyerno sa Pilipinas. Kung ano-ano ang panakip na ginagawa nila sa kasinungalingan. Atake doon. Pero kung ikaw ay nasa katotohanan, taas noo kang lalakad sa daan. Hindi sa pagmamalaki. Dahil alam mo, ang Panginoon ay nasa iyo. Malinis ka. Malinis ka. So nakita po ninyo kung bakit tanghaling tapat sumalok ng tubig yung babae. Dahil nahihiya siya sa kanyang mga kababayan. Wow. Ako hindi ko napansin yun noon eh. But now, we see this. So, tuloy-tuloy po tayo.
Umuwi ka at sasama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus, wala po akong asawa, anong babae? Tama ang sinabi mo, wala kang asawa, tugon ni Jesus. Sapagkat 5 na ang iyong asawa, ang pinakasama mo ngayon na hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Ano? Alam niya di ba? Kaya lang yung mga Samaritano, hindi mo pumupunta sa Jerusalem dahil nahihiya nga sila. Dapat alam nila, they are outcasts. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito. Ang ibig po pala sabihin ng Samaria ay Watch Mountain. Kaya po sabi dito, sabi ng Panginoon, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambihin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. No? Alam na natin, Samaria means Watch Mountain. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo na ibinigay ng Diyos sa kanila ang Mesaya. Tandaan po natin yan, ano? Ngunit dumarating ang panahon, ngayon na nga, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasambahin sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Through our spirit, we are worshiping God. Through truth, we are honoring God, the Creator of all things. And Jesus is the Messiah, the Anointed One. So nakikita natin ngayon, kasi kung ano pinagagawa, tinuturo ngayon ng mga religions, Kesyo, ito, ganito. No! You don't need anything. Ang kailangan mo lang siguraduhin mo na ang iyong espiritu ay muling binigyang buhay ng ating Panginoong Diyos upang sumamba sa Kanya. Sapagkat ang ating pong katawan ay 3 bahagi. Una, itong ating laman na ito, the body. Tapos, the soul. Itong ating mga 5 senses. And yung pangatlo ay ang ating espiritu. The spirit, and that spirit is eternal. Hindi po yan namamatay. Actually, pagka tayo namatay, ang ating espiritu ay babalik sa Diyos. Kaya nga, mahalaga na tayo po ay sumasamba sa pamamagitan ng ating mga espiritu at ng katotohanan. At ang katotohanan na yung salita ng Diyos at ang katotohanan ay ang ating mismong Panginoong Jesucristo. Amen. Diba sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas na tinatawag ni Kristo. So alam niya, di ba? Alam ng babae. Kaya lang hindi pa nabubuksan ng kanyang spiritual na pangunawa. Pagparito niya, siya ay magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Sumagot si Jesus dito sa verse 26. Akong nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. So nagpakilala na siya. I am the Christ that you are mentioning. Dumating noon ang sandaling yon ng kanyang mga alagad na bigla sila nang makita nakikipag-usap siya sa isang babae. Kasi nga po bawal na makipag-usap ang isang Hudyo sa mga Samarians. Lalo na babae pa naman ito. Ngunit naman sa kanila ay walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus. O kaya ay kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga. Sa tabi ng balon, siyempre. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, bumalik sa bayan, isipin po ninyo kung ilang metro o kilometro ang layo ng bayan sa balon na yun. Ngunit sa kanila,
Iniwan ng babaeng kanyang banga, bumalik sa bayan, sinabi sa mga taga roon, halika kayo! Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. She was exposed by Jesus. Siya na kaya ang Kristo. Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabay, kumain na po kayo. Rabay, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, ako may pagkain hindi ninyo alam. Ako may pagkain hindi ninyo alam. Seek ye first the kingdom of God. Man is not live by bread alone, but by every word that cometh out of the mouth of God. Kaya nag-usap-usap ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ito pa rin. Tignan po ninyo, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya sa akin. Now, tanongin ko sa iyo, what is our daily bread? Ano ba yung ninananasan ninyo sa araw-araw? Masasarap na pagkain? Masagana? Lalo na ito, magpapasko na naman, bagong taon. Ano ba talaga yung ninanasa natin sa buhay? The Word of God. Dapat po. Amen. The Word of God. Dahil nandyan po lahat ng pangako ng Diyos. Amen. I will never leave you nor forsake you. Fear not, but I am with you. Palagi po sinasabi niya. Sabi niya, di ba sinasabi ninyo, 4 na buwan at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang bukid, hinog na at tanda ng hanihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at titipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang iba ang naghasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagalang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Ang binimension po dito ng ating Panginoon, the prophets na nauna sa kanila. Even na nauna sa ating Panginoon. Now they are reaping those na pinaggagawa ng mga propeta. Alam mo niyo bakit nasabi nito? Kung tignan po ninyo yung senaryo. Kasi nakita ng Panginoon, yung tinawag ng babae, dumarating ang buong bayan. Papunta sa kanila. Yung buong tao sa syudad, papunta sa kanila dahil sa sinabi ng babae, hali kayo, hali kayo. Ang sabi po sa verse 39, maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuong ito ng babae. Dahil sa patutuo nitong babae. The testimony. Di natin masasabing harlot. But during that day na kanyang natakatagpo ang Panginoon, she's living in fornication. She is living in fornication. Sabi ng babae, sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa, kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna si roon at manatili siya roon ng 2 araw. Sipin po niya, makikiraan lang ang Panginoon. Pero stay pa siya, 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, tignan po ninyo, sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya, na kilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Amen. Sipin ninyo, ako naiyak po dito eh. Gumamit ang Panginoon ng isang contact point para ang buong bayan ay lumapit sa Kanya. At ang ginamit niya ay itong babaeng ito na namumuhay sa kasalanan. See? How grace, how love ang ating Panginoon na niyang binibigay sa atin. Pero pili tayong tumatanggi.
Kung gaano ito kalaki, pilit nating binibigyan ng katwiran ng ating sarili. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay... Nakakalimutan natin na ang Diyos ay isang apoy na tumutupok sa kasalanan. Ano po? Sabi dito, naisulat ko po, and I know it was dictated to me ng Banal na Espiritu. Sabi, I do know and God knows. Mula ng araw na yon, nagbago ang buhay ng Samarian woman. Amen. Amen. Hindi na pong pagtatapos, there's a word here. Ako naiyak po kagabi ng sinusulat ko ito. Hindi ko naman po ito may susulat, maliban merong nag-inspire sa iyo niya. Meron pong isang quote ang sabi, don't try to water a dead plant. You are just waiting your time and water. Don't try to water a dead plant. You're just wasting time and water. Pero sa Panginoon, no. He break this quote. Alam mo, kilala niya ito sa bulan nito. But, sabi dito, bilang pagtatapos, ang Samaritan woman, sabi po doon, the Samaritan woman, she is a dead plant. Kasi po nandun siya sa kasalanan. She is a dead plant. But God did a miracle. Amen. God did a miracle. She watered the woman and she lived. Hallelujah. Amen. Ang Diyos mismo ang dumilig sa babaeng ito at simuling na buhay. Hallelujah. Tayo kong lahat ay lumuwat manalangin. Yes, Lord. Jesus, so God. Napakadakila mo, Panginoon. Hindi namin maabot, Panginoon, ang iyong mga panukala, mga plano, mga bagay-bagay pa. Tulad ng sinabi mo, kung hindi namin maipalawanag kung paano nabubuo ang isang sanggol sa loob ng tiyan ng isang ina, paano namin mauunawaan ang iyong mga panukala. But still, in these last days, inahayag mo ito, Panginoon, sa amin. Even the worst person in the world, you can change them. Even the worst. Even the worst. Nararapat lamang, Panginoon, kami sumuko sa iyo. Ibigay ang aming mga buhay. Many people, oh God, don't seek you. Hindi ka nila hinahanap. Pero ikaw, hinahanap mo sila. At ang babae itong Samarita ay isang magandang halimbawa ng iyong pag-ibig. You know her. Alam mo ang kanyang buhay. Yes. You just expose her upang malaman niya kung ano ang kinalalagyan niya. At dahil sa kanilalagyan niya, makita niya ang kanyang sarili. At binuksan mo, Panginoon Diyos, ang mata ng babaeng ito, ang kanyang spiritual na pangunawa, upang makita niya, Panginoon, ang kahalagaan ng tubig na yun na ibinibigay ng aming Panginoon. It is eternal. Tulad nga po ng aming nabasa sa Psalm chapter 1. It's eternal. Na siyang babahal sa aming buhay na manggagaling na para itong isang fountain, para itong isang spring na bumubukal sa aming kaloob-looban at ang mga tao ay magnanasang uminom nito dahil sa nakikita nila ang buhay mo sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa araw na ito na muli, Panginoon, binigyan mo kami ng kalakasan upang magpatuloy at lalong mag-isip patungkol sa aming kaligtasan. That we have to be serious on these last days. At hindi na po biro-biro, Panginoon, ang mga panahon na dumarating. Kailangan namin kumapit sa iyo.
Hallelujah. yumakap sa iyo, sumampalataya at magtiwala sa iyo. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagbuhos mo sa amin ang tubig ng buhay na ito. You are cleansing us. Hindi lamang doon sa panahon na kami po ay binautismo ng tubig, but tuloy-tuloy ito na paghuhugas mo sa amin through your words. Through your words. Katulad na sinabi mo sa iyong mga lagat, nalinis na kayong lahat sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ng salita kong ipinahayag ko sa inyo. Sabi mo sa mga lagat. So salamat po, Ama. Salamat po. And that is a blessed assurance for us, O God. And we bless you, we glorify you, and we can say, Hallelujah. You are the mighty God Yes. that is worthy to be praised. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, Amang Diyos, sa pansamantalang paghiwa-hiwalay, ang iyong pag-ibig ang siyang patuloy na dumaloy sa bawat tahanan, sa bawat individual, sa bawat sambahayan na nanood, nakinig, at manonood pa sa mga sumusunod pang mga araw. Salamat po sa iyong katakilan, patuloy na ang pag-ibig mo ang siyang pumalot sa amin. Ang iyong biyaya, Panginoon Kristo, ang siya pang patuloy na gumawa sa amin upang maganap namin ang kalooban ng Ama. At ang patuloy na pagkilos, pagtuturo, pag-akay sa amin ng banal na Espiritu ang siyang sumaamin ngayon at magpakailanman. Sa pangalan po ng aming Pagsucristo. Amen. 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 God bless you po and Keeps you. keeps you. God keeps you. God bless you all.